the President will step in. Itigil na itong kalokohang itinutulak na People's Initiative because he knows, I know, personally, kaming dalawa, alam namin ito, hindi ito sa mga agendang na pag-usapan namin na itutulak namin kung sakasakaling kami ay palarin nung siya ay kandidato pa lamang. Hindi ito. Ang mga kalaban noon ay paano ang ekonomiya post-pandemic, paano ang kalagayang kalusugan ng mga Pilipino, paano yung peace and order, paano yung handling sa drug issue. Kapareho ng panawagan ni Mayor Baste? Ako ilalagay ko sa ganito. Umaasa pa rin ako that darating yung panahon at sana ito'y sa lalong madaling panahon. The President will step in. Itigil na itong kalokohang itinutulak na People's Initiative because he knows, I know, personally, kaming dalawa, alam namin ito, hindi ito sa mga agendang na pag-usapan namin na itutulak namin kung sakasakaling kami ay palarin nung siya ay kandidato pa lamang. Hindi ito. Ang mga kalaban noon ay paano ang ekonomiya post-pandemic, paano ang kalagayang kalusugan ng mga Pilipino, paano yung peace and order, paano yung handling sa drug issue. Pero wala, it's all about economy. It's all about the independent foreign policy na kanyang sinusulong ng kampanya pa lamang. But we never spoke about charter change. Of course, we are open to talking about it, baka yung economic provision. Pero hindi dapat galawin. At alam niya ito, nalalaman niya ito, alam ko ito personal dahil nag-uusap kami nung araw, na hindi dapat pakialaman yung political provisions of the Constitution. And I hope soon, but it has to be very, very soon, the President should step in and ask all those who are pushing for a fake, deceptive, tyrannical, despotic, and graft-ridden push for charter change na itigil na itong peke at huwad na People's Initiative. Nasa studio po si Jade and si Admar. Partners? Attorney Vic. Hi Jade, Admar, good afternoon. Yes, si Admar po ito. Magandang hapon. Ano po ba ang masasabi ninyo? Under control pa po ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating government? Or tingin ninyo may iba nang nagdidikta ba dito? Kasi nabanggit nyo nga kanina na hindi ito kabilang sa inyong napag-usapan plano, no? Sa sandaling mamuno na after na manalo nga nitong last election. Kinakailangan niya, kagaya ng sinabi ko, Admar, President Marcos needs to step in and he needs to step up and assert his leadership as our president. Because whether we like it or not, he is our president. And as leader of the country, bilang ama ng Republika ng Pilipinas, normal naman na nagtatalo-talo yung isang pamilya, yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, pinsan mo. Pero pag kinakailangan na mag-referee ng isang ama para magkaroon ng stability at kapayapaan sa isang pamilya, kinakailangan naman, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa at makialam na si Pangulong Marcos. At yun nga, patigilin na niya yung mga nagtutulak ng huwad na People's Initiative tungo sa charter change. Matagal na kayong magkakilala ng ating Pangulo. Tingin mo, kaya niya, sabi mo nga, mag-referee dito sa mga pangyayari na ito? Ako naniniwala pa sa ginusto, kakayanin. Basta't ginusto, kakayanin. Alam mo naman, pagkaayaw, maraming dahilan. Yes, partner Jade. Oo. Attorney, si Jade po ito. Kanina, narinig namin itong pahayag ni Attorney Glenn Chong hinggil ka po dito kay FL, First Lady Lisa Marcos. Kayo ho ba'y naniniwala? Ano ho ba yung papel ni FL dito po sa isinusulong na People's Initiative para sa Chacha? I rather not respond to your question for now because I have no, as you have known me by now, Jade, hindi ako pala sagot doon sa bagay na wala akong personal na nalalaman
o kinalaman at hindi ako pumapatol doon sa with all due respect sa tanong na conjecture or hypothetical. I'd rather talk about what's happening, itong substansya nung galaw para amendahan ang ating saligang batas. Subalit kagaya nga nung nasabi ko kanina, hindi ito yung people's initiative na nakasaad sa ating saligang batas. Hindi yan yung Section 2 of Article 17 of our Constitution. Ito ay malinaw, lantaran at harapang paglalasapastangan sa ating saligang batas at hindi natin dapat payagan dahil sabi ko nga, tayo ay Pilipino, hindi tayo for sale. At naniniwala din ho ba kayo, attorney, na may ibang may nagpi-feed ng ibang impormasyon tungkol sa Chacha sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ako naniniwala. You know, I've been there. When you are the president, you have access to all and any information. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko alam ang nangyayari, hindi ko alam ang totoong sentimiento ng taong bayan. Lahat ng impormasyon papasok dyan sa tanggapan ng Pangulo. Attorney, si Admar Polit, ito kanina narinig nyo ang pahayag ni Mayor Baste Duterte. Tumbok ba yung kanyang mga sinasabi na dapat ng, kumbaga, nabanggit nyo nga alam ng Pangulo ito. Kulang lang talaga ng push na magsalita siya. At, pero dun sa halos huli na sa kanyang pahayag, kung hindi niya kakayanin, lalo na ang pagresolba nito, mas maigi na mag-step down na lang siya. Take away the personality mention. Let's just approach this theoretically. Halimbawa, ikaw ang Pangulo at duty-bound ka na gawin at ipatupad lahat ng batas na nararapat ng tama at may fairness and dapat just ka. Hindi pwede yung hindi mo nalalaman. Dahil isa't kalahating taon na ang panunungkulan at napakainit na itong usaping charter change. Kung ikaw halimbawa ang CEO ng isang kumpanya at nagkakagulo na ang iyong mga empleyado, ang sagot mo hindi ko alam ang nangyayari, may problema yung kumpanyang pinamumunuan mo. Opo. Sir, magtatatlong taon na ang Marcos administration. Doon ba sa mga pinaplano nyo dati, kahit noon pa, nung pagtakbo pa lang ng Vice President, hanggang dito nga, nakatakbo na ng Presidente, hanggang sa nanalo, ito bang mga, lalo na itong mga hakbang sa unang bahagi ng taong pamumuno ng Marcos administration, ito bang lahat ay nakalinya sa plano ninyo noon? Itong lahat ng pangyari? Hindi. Ang usapan namin ay maglilingkod kami ng tapat at matiwasay at aming lalabanan ang maling sistema sa pamahalaan, lalabanan namin ang graft and corruption at pipili kami ng mahusay na tao na maglilingkod sa ating bayan. Alam mo, ang dami nagsasabi na baka manahimik ka na lamang, madaling sabihin yan, pero mahirap sikmurain sapagkat kung lahat tayo hindi makikialam dahil komportable tayo somehow sa ating trabaho, sa ating pamumuhay, and we'll just mind our own business. Remember, we are doing this not just for ourselves, hindi na nga para sa sarili natin para sa ating mga anak at para dun sa mga batang Pilipino na pag hindi tayo nagtino, pag hindi inayos itong nangyayari sa pamahalaan, baka wala nang abutan ang mga kabataan na hindi man na-enjoy ang kanilang buhay ngayon. Attorney, si Jade po ulit ito. Marami sa ating mga kababayan nagtatanong kung meron pa bang unit team. Wala na. Wala na. Paano tayo magkaka-unit team? Inayaang magwatak-watak ang Pilipino sa simpleng usaping peke, huwad na People's Initiative. Ano naman ang sino naman ang nakikinabang nito? Iilan lang yung mga talagang sakim na manatili sa kapangyarihan. Yung mga gutom na sinisip-sip at talaga namang inuubos ang pondo ng ating bansa. Walang unit team, wala nang unit team. At nakikita naman ninyo yung
sentimiento dito sa Davao City, sa Davao, dito sa ginagawang Leaders Forum. Walang unity. At maaari namang gamutin yan. Makialam lang si Pangulong Marcos, ipatigil niya yung People's Initiative na huwad. Total, sinabi naman niya, hindi niya interes ito. At sang-ayon siya na this will cause a lot of division in our country. Heto na nga tayo, nagkakawatak-watak at salungat doon sa mensahe nung kanyang kampanya na unity o pagkakaisa. Attorney, si Speaker Martin Romualdez ay makailang beses na itinatanggi yung mga akusasyon na siya ang nasa likod nitong People's Initiative para sa Chacha. Ngayon, next week, by Tuesday, kung hindi ako nagkakamali, magkakaroon din ng investigasyon ang Senado hinggil nga sa bayad kapalit ng pirma. Pero yung mga kababayan natin na nakaranas nito ay takot naman na magsalita. Yung mga opisyal na sa gobyerno na mismong alam nila yung mga nangyayari. Papaano kaya iyan sila ay mahikayat na magsalita para labanan itong sinasabing bribery initiative? Alam mo, hindi naman nakakagulat na may pangamba o takot yung ating mga kababayan, lalo na yung nakapaloob sa hanay ng ating gobyerno dahil siyempre livelihood or job is on the line. Tatakot yung mga yan. Subalit hindi tayo dapat matakot sapagkat sabi nga ng isang naparinggan kong nadinggang ko nagsalita sa isang pagpupulong na ang tao raw ay maaaring a man may live his life without wealth, a man may live his life without friends. But a man will not be able to live his life without a meaning. Huwag tayong matakot, minsan lang tayong mabubuhay at ito, para ginagawa natin para sa bansa. Ano ba naman pakalam natin sa charter change kung iisipin natin? Pero hindi dapat ganun ang ating mindset sapagkat pag ginalaw mo na ang charter change, ang ating saligang batas, hinayaan nating lapastanganin, pati ang ating karapatan ay kanila na ring sisikilin. Sigurado yan. Attorney, Partner Jade, Partner Admar, may mga tanong din ng ating mga kababayan. Recently, sir, we've seen your work during the campaign sa 2022 elections, but during the first quarter of the administration, na-issue po kayo doon sa mga conflict of interest. Tapos tumatanggap daw umano ng pera sa kapalit ng appointment. Wasn't for all, sir. Ano ba ang paglilinaw mo sa mga issue na yun? Well, unang-una, ako'y talagang hindi sumasagot noong mga panahon na yon sapagkat meron akong respeto doon sa opisinang aking kinakatawan. Alam mo, ang Office of the Executive Secretary, napakataas niyan. That is the representation of the Office of the President. Binabanatan ka ng mga, alam naman natin, bayarang vlogger, bayarang broadcaster, yung mga kilalang nagpabayad na broadcaster. But they don't deserve my time. They don't deserve my attention because I am confident of what I did at alam ko namang kabulaanan yung kanilang ibinibintang. Look, maybe after your question and after my answer and after this interview, hindi naman ako magugulat kung may biglang lumabas na kaso riyan. Ang tagal nilang pinatakbo yung ganitong kwento, ni minsan hindi ako sumailalim o sinialalim sa investigasyon. At hanggang sa ngayon, sa dami ng binintang nila, wala akong ni isang kasong administratibo, civil, or criminal. Bakit? Wala At ni isang tao, nobody came forward, even one, to even accuse me. Di bali na yung tumanggap Yung hiningan ko lang ba, na hindi nakapagbigay dahil ang laki ng hiningi ko, ni isang kaluluwa, wala. Bakit? Kasi wala. Million, sir, yung mga lumabas na issue nun mga blind item, Talk is coming cheap, from the grapevine. Yung grapevine, uso yan pagka wala kang source Hindi ba? Ginagawa yan sa media ng mga ibang kaibigan natin. According to A source. Sino si source? Siya rin yun Gawa-gawa lang niya yun di ba? Kaya lang, ako naman, ganun ang buhay ng isang nasa gobyerno, lalo pat napakataas na posisyon. Hindi naman tayo iyakin na ipagtanggol nga natin yung ating ikinampanya nun sa lahat ng batikos, sa lahat ng negatibo
So, sa dami ng ginagawa namin noon, ako'y naroroon pa, at mas maraming importanteng bagay. Even conflict of interest, look, all those who are appointed, most of those appointees now, kung yun ang panantayan nilang conflict of interest, di conflicted lahat yan, pero nakalimutan nilang sabihin ang totoo sa taong bayan. Hindi ba't kaya nga nagdadivest ka ng interest mo sa kumpanya mo? Kagaya ko, I have to divest yung aking interest sa sarili kong law firm. Kasi kung hindi, doon palang papasok yung conflict of interest. But before you assume any position at nag-divest ka na, wala nang conflict yon. And since naitanong mo yan, halimbawa sa bahay mo, ang problema ay sa kuryente. Sinong tatawagin mo? Tubero? Siyempre, kukuha ka ng electrician. Ganon din sana sa pamahalaan. Kung ang departamento ay patungkol sa halimbawa ay transportation, alam nga naman kumuha ka nung ang skills ay patungkol naman sa agrikultura. May problema tayo pagka ganon. Wala tayo sa tono. That's why, mostly, ay merong interest o may hanap buhay o naging involved doon sa isang linya na may kinalaman sa isang departamento kung saan siya magiging bahagi. But, you have first to divest your interest, shareholdings, or ownership in that company so that when you assume, and when you take your oath, and when you take office, you are no longer conflicted. Wala ng conflict of interest. Ibig sabihin po ba niyo, attorney, nung nawala kayo as ES, lumala yung appointments? Well, I Pumasok cannot compare my term or my time and now. I think it's not for me to compare or to make comparison, and most especially, it's not for me to judge that this was during my time and this is what's happening now. Parang malasawa naman kung ako ang huhusga mismo niyan. Sir, may mga issue na naman na, sorry, I'm gonna ask the hard questions. May mga issue din po na nababalot na naman sa kaugnayan ng paggamit ng illegal drugs si President BBM na one way or another doon sa campaign ay isa po kayo sa nagpaliwanag. Anong mensahe niyo doon, sir, na yung issue ng illegal drugs ay nauugnay na naman sa kanya? Well, basta't ako, nung kami magkasama, pinakita ko yung kanyang resulta at naisagot ko naman yon. But again, I am not the competent person or personality to respond to or even talk about yung tanong mong yan. Hindi ako yun. Sir, nabanggit niyo po kanina na may pag-asa pa kayo na maayos itong lahat. Pag dumating po ba ang punto na hindi po na-meet yung pong inaasam na kaayusan sa bandang huli, may mga sasabihin po ba kayo, sir? Maibubulgar po ba kayo? Dahil marami sa ating mga kababayan. Basta't ako naririto dahil I feel responsible dahil ako yung kaming dalawa magkasama na walang gustong sumama sa amin eh. And ang daming tao ang naniwala, umasa at nagtiwala. At hanggang ngayon, MJ, hanggang ngayon, araw-araw may tawag ako. Kamusta na? Anong gagawin namin? Para kaming mga walang direksyon. So they look up, they call me up, they look up to me for leadership. And bilang isang Pilipino na, may partisipasyon ako doon sa pangungumbinsi, sa pangangampanya ng mabuti. Kailangan ko silang sagutin. Kailangan ko naman sila na iakayin patungo doon sa tingin kong nararapat gawin at yung mga positions natin politically or legally na sa tingin ko ito ang dapat gawin. Naruroon ako sa estadong ganon. And again, I was asked by another outfit kanina, why am I here? I'm here because I said Davao City and the Davaoenos and all the friends of God here today are not for sale. And so am I. I'm not for sale, Filipinos are not for sale. Kaya ako naririto. And I am expressing my view, mahirap yung sinasabing natatakot eh. Dahil ako I'm a man of law, nakikita, malinaw sa saligang batas, I have the right to express my own opinion. On a personal note, sir, namimiss niyo po ba si Presidente BBM bilang kaibigan? Marami po kayo pinagsamahan. Kaibigan ko yun eh. Kaibigan ko yun. Wala namang kaming diferensya eh. Wala kaming pinagtalunan, wala kaming pinag-awayan. And I still wish him well, and I hope he succeeds. But kailangan mag-step in si Pangulong Marcos. Kung walang pinag-awayan, sir, kayong dalawa, sino ang may gap? Saan po kayo
kaya nadali doon sa loob? Let me put it this way. We were treading the right direction. Kaya lang napakarami, counterflow eh. So, my decision then was, di bali na I'd rather walk limping, slowly, as long as it's the right direction. Hindi naman ako impressed doon sa mabilis, but going the opposite way. Yun ang nangyari sa amin. Yun ang nangyari sa akin. But if you ask me, if may regrets, wala. I stood up for what is right, and kinatawan ko yung aming mga commitment na ibinigay, yung mga pananalita na aming ibinulalas doon sa mga niniwala, nagtiwala at umasa noong taong 2022 campaign. Sir, huli na lang, matagal po kayong hindi narinig taong bayan sa isang pampublikong panayam. Huli namin narinig kayo noong nakaraang linggo, pero ang paksa nun, charter change. Pero itong mga tanong na ito ay something personal sa inyo pong karanasan. Ano pong mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, sir? Sa ating mga kapwa Pilipino, huwag po nating ibenta ang ating kinabukasan. Huwag po tayo magpasilaw sa pera, sa ayuda, sa medical assistance na ipinapakita o pinansisilaw ng mga tiwaling congressman o ibang tiwaling local government officials. Ang nakataya po rito ay ang ating demokrasya. Ang nakatayo po rito ay ang ating kinabukasan at kinabukasan ng ating mga anak. Huwag po tayong basta-basta pipirma sa huwad na People's Initiative at huwag po nating ibenta ang kaluluwa ng ating bansa.